Tito Dencio Love Stories presents My Workmate is a Secret Billionaire. Written by Almira. Natasha! Magsayang ka na nga! Puro cellphone ang inatupag mo dyan! Isipin mo namang may kakain dito! Napapikit ng mariin si Natasha habang nanggigigil na inilagay ang cellphone niya sa mesa at sinunod ang utos ng kanyang stepmother na ngayon ay nakaupo lang at naghihintay ng makakain. Hintay ka lang dyan, madam ah! Makakakain ka rin mamaya. Pakabusog ka! Sarkastikong sabi niya habang nakangiti pa sa nakataas na kilay niyang stepmother. Ganon ang ugali nito kapag nasa trabaho ang kanyang ama, kaya naman ay siya ang kawawa. Wala rin siyang balak na isumbong ito sa kanyang ama dahil nais niya lang ang kaligayahan nito at ayaw niyang maging sagabal. O ayan na madam, kain na. Sana mabusog ka. Nilagyan niya pa ang pinggan nito ng kanin at nilapagan ng ulam sa mesa. Madali ka naman palang kausap eh. Magkakasundo tayo kung araw-araw kang ganyan. Hindi na pinansin pa ni Natasha ang sinabi nito at agad na kinuha ang cellphone niya at diretsyong lumabas. Tinawagan pa siya nito ngunit hindi na siya lumingon pa pabalik. Agad naman siyang dumating sa bahay ng kaibigan at katrabaho niyang si Adelaide na pangisi-ngisi na ngayon. Walking distance lang kasi ang bahay nila. Anyari be? Nakabusangot ka na naman dyan. Sinaktan ka na naman ng jowa mo. Tanong nito kaya naman ay agad niya itong inirapan. Jowa? Ilang buwan na akong walang ganyan at wala rin akong balak sa ganyan no. Nabubwisit lang talaga ako sa asawa ni Papa ngayon. Puro utos na lang, akala mo naman kung sinong senyorita. Reklamo pa ni Natasha na umiiling-iling pa. Napatango naman si Adelaide. Kawawa ka naman. Akala ko pa naman eh mabait yung stepmother mong yon. Nuknukan naman pala ng kasamaan ng ugali. May 2 babaeng anak ba yun? Tanong ni Adelaide na ipinagtaka ni Natasha. Nakaawang pa ang labi at sandaling napaisip. Parang wala naman. Bakit mo na itanong? Tanong niya pabalik kaya naman nagkibit-balikat si Adelaide. Kaunti na lang, iisipin ko nang si Cinderella ka na may stepmother at 2 demonyong stepsisters. Buti na lang talaga at wala siyang anak. Natatawang sabi ni Adelaide kaya naman ay hindi mapigilan ni Natasha ang hindi matawa ng bahagya dahil sa joke ng kaibigan. Kilala kasi itong mapagbiro kaya naman ay nasanay na siya rito. Lalo na noong minsang nasaktan siya ng gusto dahil sa pagnonobyo at imbes na umiyak siya ay natawa pa siya. Buti pa si Lorraine no? May forever talaga sa kanya. Kung sino pa yung ayaw na ayaw ng boyfriend noon, siya pa yung tinatrato ng tama ngayon. Ay Lord, when yung sa akin? Nakanguso si Adelaide habang sinasabi ang mga yun, kaya naman ay napaisip din si Natasha. Huwag nang mag-boyfriend. Sakit lang yan sa ulo. Sabi ni Natasha kaya naman ay hindi makapaniwala ang kanyang kaibigan na tumingin sa kanya. Ikaw ba yan, Natasha? Sabihin mo sa akin kung nilalagnat ka ha? Ako nang bibili ng gamot sa'yo. Biro ni Adelaide kaya naman ay mahinang hinampas ni Natasha ang kaibigan. Tanga, naisip ko lang kasi na naghintay lang si Lorraine at kusang lumapit sa kanyang taong para sa kanya. Kaya siguro tinrato siya ng tama. Siguro ang gagawin natin, maghintay na lang din tayo at huwag pilitin ang sarili natin. Dahil dadating naman tayo sa puntong yan eh. Baka ngayon, kailangan nating unahin muna natin ang sarili natin bago tayo magmahal ng iba. Sandaling natigilan ang kanyang kaibigan at agad na tumango. May punto ka naman. Pero, ikaw na lang sa mahalin ng sarili mo be. Pagod na akong mahalin ng sarili ko. Muling hinampas ni Natasha ang kaibigan. Kaya naman ay ngumuso ito habang hinihimas-himas ang braso. Hindi nagtagal ay umuwi na rin si Natasha at labis ang ipinagpapasalamat niya nang makitang dumating na ang ama niya galing sa trabaho.
Sigurado siyang magiging plastic na naman ng stepmother niya. Oh, saan ka galing anak? Nakangiting tanong sa kanya ng ama. Nagmano naman siya at tiningnan ng stepmother niya na nasa likod nito. Kina Adelaide lang po pa. Sagot niya at papasok na sana sa kwarto niya nang magsalita ang kanyang stepmother. Baka may boyfriend ka na, iha ha? Panunokso nito na alam niyang nais lang nitong alamin ang reaksyon ng ama niya. Paano mo naman nasabi? Tanong niya pabalik, kaya naman ay sinita siya ng ama niya. Natasha, gumamit ka ng po sa akin pero sa mama mo ay hindi. Seryosong tanong ng ama niya, kaya naman ay patunog siyang umisi. Hindi ko naman siya mama pa. At kahit kailan, hindi ko siya magiging mama. Alam mo ho yun. Sagot niya sa kanyang ama at bago pa siya nito mapagalitan ay agad siyang nagtungo sa kwarto niya upang magkulong doon. Sa labis na sama ng loob ay hindi na niya nagawa pang kumain at nakatulog na ng diretso. Kinabukasan ay agad na naligo si Natasha. Maaga siyang nagising at nakitang may ulam at kanin na rin na ipinagpapasalamat niya. Ang kanyang stepmother ay siguradong hindi pagising, kaya naman ay agad siyang kumain at nagbihis para makapasok na kaagad sa isang clothing company na pag-aari ng asawa ng kaibigan niyang si Lorraine. Aga natin ah! Agad na bungad sa kanya ni Lorraine nang dumating siya. Nagulat pa siya nang makita ito. Maaga ka rin naman ah! Sagot niya ngunit nagkibit balikat lamang ito. May bago kasi kayo makakasama rito. Igagayad ko lang siya, tsaka palagi naman ako maaga ah. Hindi ka pa nasanay. Tiningnan niya ang kaibigan habang pinasadahan pa ang tiyan nito ng 4 na buwan pa lang. Nasaan na bang bagong makakasama namin dito? Tanong niya at inayos ang mga gamit niya sa kanyang table. Ayun nga eh, baka mamaya pa. Maaga kasi siya eh, kaya inagahan ko rin. Sagot sa kanya ng kaibigan, kaya naman ay tumango na lang siya. Matagal na rin ang nagdaan na wala pang bagong kasamahan na nadagdag sa kanila na labis niyang ipinagtaka. Kaya naman ay masaya siyang malaman na madadagdagan ulit sila. So, bakit ka nga maaga? Palagi ka kayang late. Nabaling ulit kay Lorraine ang paningin niya. Magkatabi lang sila ng table, kaya naman ay malapit lang sila sa isa't isa. Ngunit ang nakakapagtaka ay wala ng laman ng table nito. Nasaan ang mga gamit mo? Iniligpit mo na ba? Tanong niya, iniiwasang sagutin ang tanong ng kaibigan, ngunit hindi ata nito napansin ang pagpalit niya ng topic. Sa bagong kasama niyo na itong table ko. Kasi kailangan hindi ako napapagod eh. Alam mo na. Hinimas pa nito ang tiyan kaya naman ay nakagat ni Natasha ang labi at tumango-tango. Oo nga rin naman. Bulong niya at bumalik sa ginagawang pagsulat at pagdudel ng kung ano-ano. Napansin naman ni Lorraine na parang lamya si Natasha kaya naman ay tinulak niya ng mahina ang babae sa balikat. Okay ka lang ba ha? Tanong ni Lorraine kaya naman ay tiningnan nito ni Natasha at ngumiti. Oo naman, bakit naman hindi? Tanong ni Natasha habang nakangiti. Napailing naman si Lorraine na halatang hindi naniniwala. Sabi nila, kapag hindi ka raw okay at maraming iniisip, hindi ka raw nakakatulog ng maayos, which is true. Kaya alam ko may problema ka. Pero huwag ka mag-alala, hindi kita pipiliting mag-open kung hindi ka pa komportable. Nakangiti nitong sabi at umayos pa ng upo. Nanatili naman na naiwan sa ere ang kamay niyang may hawak na ballpen at matapos nun ay mahina siyang napabuntong hininga. Hindi na rin siya sumagot pa sa kanyang kaibigan at ipinagpatuloy ang pagdududel. Ilang sandali pa ay narinig niya itong nagsalita. Oh Kaiser, nandito ka na pala. Sabi ko na nga ba't maaga ka eh. Rinig niyang sabi nito, kaya naman ay nailipat niya ang tingin sa kaibigan at sa lalaking kakarating lang at hindi niya rin kilala. Bawal malate sa trabaho, ma'am. Nahihimigan niya ang pagiging sarkastiko ng lalaki, kaya naman ay nanatili lang ang kanyang tingin dito. Too formal, Kaiser! Pangaasar pa ni Lorraine. Napansin ni Natasha na magkakilala na ang dalawa. Nang tingnan siya ng lalaki ay nagkasalubong ang kanilang tingin. Ilang segundo pa lang silang nakatingin sa isa't isa nang magsalita na naman si Lorraine. By the way, kaibigan ko nga pala at empleyado rin dito, magiging katrabaho mo rin. Si Natasha. Tasha, si Kaiser. Yung nabanggit kong bago niyong kasamahan. Tanging tango lang ang ginawad ng lalaki sa kanya, ngunit tiningnan niya lang ito.
Agad din naman na inilipat ng lalaki ang tingin kay Lorraine. Nasaan na magiging table ko, ma'am? Rinig niyang tanong nito. Andito mismo. Magkatabi kayo ni Natasha. Sa tabi naman ni Tasha ay may isa pa ninyong katrabaho, si Adelaide. Tatlo lang kasi kayo rito sa kwartong to eh. Mauna na muna ako may titingnan lang din ako. Lumabas agad si Lorraine, kaya naman ay si Tasha at ang lalaki na lang ang nandun. Wala siyang planong pansinin ito dahil baguhan pa lang naman ito at isa pa ay hindi niya rin ugaling kumausap ng tao, lalo pat hindi naman siya nito inunahan. Tasha, right? Napatingin siya sa lalaki nang banggitin nito ang pangalan niya. Nakaupo na ito sa upuan habang nakatingin sa kanya na nakangiti pa. Oo, bakit? Tanong ni Natasha, bagaman ay nagtataka ay hindi niya ito pinapahalata. Tinatanong ko lang, plano ko kasing kilalanin ng mga katrabaho ko. Bawal ba? Para kay Natasha ay mayabang ang pagkakasabi ng lalaki, kaya naman ay tinaasan niya ito ng kilay. Wala naman akong sinabing bawal Nagbago na ang tono niya, kaya naman ay bumilog ang labi ng lalaki habang dahan-dahan na ginagalaw ang swivel chair na kinauupuan nito. Jill, bakit parang ang sungit mo? Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Natatawang sabi nito, kaya naman ay umawang ang labi ni Natasha. Kaibigan? Pagkatapos magiging pa-fall ka at ako naman si tanga, mahuhulog din at liligawan mo ko. Tapos sasaktan lang din sa uli. Nako, wag na Napamaang ang lalaki sa sinabi ni Natasha, ngunit agad rin itong natawa ng bahagya. Ano? Binasa pa nito ang ibabang labi na napansin ni Natasha, kaya naman ay umiwas siya ng tingin. Bakit? Ganun naman talaga kayo, di ba? Pare-pareho lang naman kayo mga lalaki. Mapanakit. Kayo na nga tong minamahal ng totoo at lubusan. Kayo pang may ganang manakit. Kakapal na mga mukha nyo. Naiinis na sabi ni Natasha. Sa mga oras na yun ay naisip niya ang kanyang dating nobyo na sinaktan lang siya at iniwang luhaan. Miss Natasha, naiintindihan kong sinaktan ka ng isang lalaki. At alam kong masakit talaga ang masaktan dahil nararamdaman ko rin naman ang mga yan. Pero wag mo namang lahatin. Hindi lahat ng lalaki ay katulad ng lalaking nanakit sa'yo. Nananahimik ang kaluluwa ko rito pero dinamay mo pa. Natatawa ngunit seryosong sabi ng lalaki, kaya naman ay tiningnan niya rin ito ng seryoso. Pakiramdam ko ay wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Yun ang huling sinabi ni Natasha at tatayo na sana nang pinigilan siya ng lalaki sa kamay, dahilan para mapatingin siya rito. Makakaahon ka rin. Nakangiting sabi nito na agad na binitawan ng kamay niya, kaya naman ay nagsalubong pa ang kilay niya ng tingnan ng lalaki. Umiwas naman agad siya ng tingin at kinagatang pang ibabang labi at naglakad palabas ng opisina nila. Ang totoo ay matagal nang walang koneksyon si Natasha sa huling lalaking nanakit sa kanya. Ngunit ang sakit na dinulot nito ay hindi niya pa rin malimutan. Idagdag pa na dumating ang kanyang stepmother sa buhay niya na naging dahilan kung bakit mas lalo siyang nalugmok. Tasha! Himala na unahan mo ko Tawag sa kanya ni Adelaide, nakakarating lang. Papasok na sana ito sa opisina nang makita siya. Anong himala? Ilang beses na kaya kitang naunahan? Walang ganang sagot ni Natasha. Napansin naman agad ni Adelaide, kaya naman ay mahina nitong tinapik ang pisngi niya. Hindi ka ata okay kagabi Pati ba naman ngayon? Nalulungkot na sabi ni Adelaide, kaya naman ay agad na inirapan ito ni Natasha. Pumasok ka na nga lang ron. Kausapin mo ang taong nandun sa loob. Sabi ni Natasha na ipinagtataka ng kaibigan. Sinilip pa ang loob at umawang ang labi nang makita ang lalaki doon na nakadekwatrong umpo at may hawak na kung ano. Sino yun? Nagtataka ngunit hindi pa rin makapaniwalang tanong ng kaibigan na hanggang ngayon ay nakasilip pa rin sa uwang ng pinto ng opisina. Bagong katrabaho raw natin, sabi ni Lorraine. Sa kanya na nga yung table ni Lorraine since hindi na muna papasok si Lorraine dahil sa pagbubuntis niya. Sagot ni Natasha na humahanga pa rin ang kaibigan niya na nakatingin sa loob, kaya naman ay agad niyang pinitik ang ere na ikinatingin ng babae sa kanya. Ano raw ang pangalan? Tanong nito kaya naman ay tinaasan niya ito ng kilay. Bakit akong tinatanong mo? Mukha ba akong interesado dyan?
Naaasar niyang sagot ngunit nagulat siya nang hinawakan siya ng kaibigan niya sa pisngi. Ang gwapo niya kaya! Bagay kayo! Kinikilig pa nitong sabi, kaya naman ay napamaang siya at agad na hinila sa gilid ang kaibigan, kung saan walang makakarinig sa kanila, lalo na ang lalaking nasa loob. Alam mo naman ang nangyari sa akin nung nakalipas na 9 na buwan, di ba? Tanong niya kay Adelaide na parang tangang nakangiti at tumango-tango pa. Sinaktan ka ni Alex? Sagot nito. Kaya naman ay napapikit siya at bumuntong hininga. Oo, kaya iyon ang lalaking nandyan sa loob at wag na wag mong imamatch sa akin. Wala rin akong tiwala dyan dahil sa tingin ko pa lang, pakiramdam ko mapaglaro na siya. Mahinang sabi ni Natasha, kaya naman ay mahina siyang hinampas ng kaibigan niya. Ikaw talaga no? Ang judgmental mo. Hindi mo pa nga kilala ang tao kung ano-ano nang sinasabi mo dyan. Naiinis na tono ng kaibigan niya, kaya naman ay agad niyang inikot ang mata niya. Kilalang kilala ko nga yung ex ko pero anong ginawa niya? Sinaktan pa rin ako sa uli. Sagot niya, kaya naman ay hindi niya mapigilan ang kaibigan niya na hindi bumungis-ngis. Pumasok na rin ito sa loob at siya naman ay naiwang nakatayo sa labas. Kaya naman ay naabutan siya ng kaibigan niyang si Lorraine doon na nagtataka siyang tiningnan. Anong ginagawa mo rito sa labas, Tasha? Tanong nito habang hawak-hawak ang nagkakapalang papeles na sigurado siyang ipapatrabaho sa lalaking nasa loob ng opisina. Nagiinit sa loob Sagot niya pero nagdududa pa rin siyang tiningnan ng babae. We, hindi mainit doon dahil may aircon na Tasha, Claire. Yung totoo. Napanguso naman siya at pinagkrus ang braso habang nakatingin sa kaibigan. Hindi ako komportable sa lalaking yun. Hindi niya natinuro pa ang opisina dahil alam naman ni Lorraine ang tinutukoy niya. Kaya naman ay bahagyang natawa ang kaibigan niya sa sinabi. Bakit? Kapag makikilala mo siya ng matagal, magiging komportable ka na. Kaya ngayon pa lang, sanayan mo ng sarili mo. Hindi na hinintay pa ng kaibigan niya ang sagot niya at pumasok na ito sa loob ng diretso. Ilang minuto pa ang tinagal niya sa labas bago rin siya sumunod para lang makita ang kaibigan niyang si Adelaide na nakangiti habang kausap ang lalaking nakangisi. Maldita pero soft sa akin. Okay na yun. Rinig niyang sabi ng lalaki pagpasok niya pa lang ng opisina. Nabaling naman sa kanya ang tingin nito kaya agad siyang umiwas ng tingin at naupo sa kanyang swivel chair. Sayang, sobrang bait ko pa naman. Pero si Tasha, maldita yan pero soft sa mga naging boyfriend niya noon. Match siya sa'yo. Agad na napalingon si Natasha sa dalawa na nag-uusap at tiningnan ng kaibigan ng nagtatanong na tingin. Inasar naman siya nito sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Kaya naman ay hindi niya pinansin ang dalawa at nagsimula ng magtrabaho. Buong maghapon ay sa pagtatrabaho lang tinutuon ni Natasha ang atensyon. May minsang sinasagot niya lang ang katanungan ng kaibigang si Adelaide at pinapasadahan ng tingin ng lalaki. Hindi mo alam ang pangalan ng bago nating kasama? Biglang tanong ni Adelaide. Kasalukuyan silang dalawa na nasa stockroom at inaayos sa mga damit na naroon. Sabi ko naman sa'yo, wala akong interes sa kung sinong lalaki. Ayoko na, okay? Naiinis na sabi ni Natasha. Itinulak pa ang manikin papunta sa lalagyan nito. Esus, ang OA mo naman! Sabi ng kaibigan niya kaya naman ay ngumisi siya. Over-attractive? Alam ko naman yan, pero wala talaga akong interes sa ngayon. Nakangisi niya ring sagot, kaya naman ay ngumuso ang kaibigan niya. OA? Hindi ba pwedeng kilalanin mo as workmate? O di kaya ay kaibiganin? Tumaas ang kilay ni Natasha saka umiling. Alam mo naman kung saan humahantong pagkakaibigan namin ni Alex noon, di ba? Sinaktan niya lang ako. Rinig niya ang buntong hininga ng kaibigan niya matapos sabihin yun. Alam mo, gigil pa rin ako sa ghoster na Alex na yan. Nangiinis at nanggigigil na sabi ni Adelaide, kaya naman ay napatango si Natasha. Ako rin naman no? Sagot niya at ipinagpatuloy ang pag-aayos. Siya ang dahilan kung bakit malala ang trust issues mo Hindi na sumagot pa si Natasha dahil totoo naman ang sinabi ng kaibigan niya. Binigyan siya ni Alex ng trust issues dahilan kung bakit takot na si Natasha na sumubok ulit. Dumaan ang buong maghapon at uwian na. Hindi na talaga binigyan ni Natasha ng pagkakataon ng sarili na kausapin man lang ang bagong katrabaho dahil sa kanyang dahilan.
Ang nais niya lang ay maging isang normal na katrabaho niya lang ito, na tungkol sa trabaho lang ang itatanong sa kanya at wala nang higit pa. Nakalagay sa bulsa ang 2 kamay ni Kaiser habang naglalakad. Naiinis siya sa mga magulang sa naging desisyon ng mga ito. Naiinis siya dahil lang sa nalaman nito ang mga sikreto niyang pagsali sa isang mafia o sa iba pang frat na binigyan siya ng mga ito ng parusa. Kuya? Nakangiting sabi ng 13 taong gulang niyang kapatid na babae nang makita siya. Patakbo pa itong tumungo sa kanya at niyakap siya. Namiss mo agad ang kuya? Kakapunta ko lang naman dito kahapon ah. Napanguso ang kapatid niya sa sinabi at inirapan siya. Pero galit ka kaya kahapon, hindi mo nga ako pinansin eh. Naalala ni Kaiser ang nangyari kahapon kung paano sinigawan siya ng ina at ama at sinabing kailangan niyang magtrabaho bilang isang empleyado dahil kung hindi ay itatakwil siya ng pamilya. Hindi ako sa'yo galit, okay? Ginulo niya pa ang buhok ng kapatid. Mas gumuso naman ito. Kahit na, hindi mo ako nagawang pansinin. Akala mo naman hangin lang ako sa gilid. Reklamo pa nito kaya naman ay hinawakan niya ito sa kamay at sabay silang naglakad. Dalhin mo na lang ako kay Papa. Gusto ko siyang kausapin. Sabi niya sa kapatid kaya naman ay huminto ito. Bakit kuya? Mag-aaway na naman ba kayo? Nakanguso nitong sabi kaya naman ay agad niyang kinurot ang pisngi nito. Hindi, mag-uusap nga lang kami. Hindi na nagsalita pa ang kapatid niya at nagpauna ng maglakad. Sinundan naman siya nito hanggang sa huminto sila sa harapan ng opisina ng kanyang ama. Sa laki ng mansyon nila ay alam niyang kahit sinong mga taong makakapasok ay maaaring maligaw. At dahil may sarili naman siyang kondominium ay minsan lang din siya naliligaw sa sariling mansyon dahil minsanan lang siya kung dumalaw roon para puntahan ang kapatid niya. Andito lang ako sa labas kuya. Magtatampo ko kapag marinig ko kayo nagsisigawan sa loob. Pansin niya ang pagiging seryoso ng kapatid, kaya naman ay bago siya pumasok ay hinalikan niya ang kapatid sa noo. Ang seryoso mo naman. Hindi na talaga ikaw ang baby kisses ko. Ngumuso lang ang kapatid niya at tinulak siya patungo sa pintuan ng opisina ng kanyang ama. Dahan-dahan niya namang binuksan yun at naabutan ng kanyang ama na nagbabasa ng kung ano. Nang mapansin siya nito ay tinanggal nito sandali ang salamin, ngunit agad din na binalik. Why are you here? Tanong ng kanyang ama, kaya naman ay lumapit siya rito at tumayo sa harapan nito. Give me back my car. Kahit yung sasakyan ko na lang pa. And please, ayoko na magtrabaho. Ayoko sa isang katrabaho ko. Reklamo ni Kaiser. Kinuha kasi ng kanyang mga magulang ang lahat ng importante sa kanya. Tanging ang kondo niya lang ang iniwan para sa kanya at pati ang credit card niya ay kinuha ng mga ito. Ibabalik lang nito ang mga yun kung magtitino na siya. Para saan? Para mapuntahan mo agad kung saan lokasyon ng organisasyon ang sinasalihan mo? Magtigil ka, Kaiser! Mahina ngunit maotoridad na sabi ng kanyang ama, kaya naman ay naiinis siyang napapikit ng mata. Kakatrabaho mo pa lang, ayaw mo na. At ano? Dahil ayaw mo sa katrabaho mo? Kaiser, parte yan ng pagiging trabahante. Mas nainis pa si Kaiser sa narinig, ngunit tumangu-tangu siya. Gusto niyo talaga akong pahirapan, no? Kailan ba kayo maniniwalang wala na ako sa mafia at sa paternity? Naiinis na tanong ni Kaiser sa kanyang ama, kaya naman ay seryoso siya nitong tiningnan. Kapag nagtinu ka na, saka mababalik ang lahat sa'yo. Naikuyom ni Kaiser ang kamay at mabigat ang loob na nilisa ng kwartong yun. Paglabas niya ay naroon pa rin ang kapatid niya at naghihintay, kaya naman ay pinilit niya ang sariling umiti rito. You okay? Tanong nito na agad na ikinatango ni Kaiser. Ayaw niyang mag-alala ang kapatid niya sa kanya. Huwag kang tutulad sa akin, okay? Hanggat maaari, sundin mo ang gusto ni mama at papa. Maging mabuting anak ka. Nagtataka man siyang tiningnan ng kapatid niya ay sinabi niyang yun. Bakit kuya? Hindi ka ba good son? Inosenteng tanong nito na kaagad na ikinailing ni Kaiser. I'm not good enough, kisses. Kahit alam niyang tumago sa sariling puso ang sinabi niyang yun, ay nagawa niya pa ring ngumiti habang sinasabi yun sa kapatid. Kaya naman ay agad siyang niyakap ng kapatid at ito na ang umiyak para sa kanya. Habang naghahanap ng jeep na masasakyan ay hindi maiwasang isipin ni Kaiser ang mga gamit na kinuha ng mga magulang niya sa kanya.
Ang pera rin na naiwan sa kanya ay tanging allowance niya na lang at pamasahe ng 1 linggo. Aray! Napatingin si Kaiser sa babaeng nabangga. Hindi kasi siya tumitingin sa dinadaanan. Sorry miss. Hindi sumagot ang babae. Pinagpag lang nito ang damit dahil natumba talaga siya ng malakas. Nang tingnan siya nito ay pareho silang natigilan. Tasha, right? Hindi makapaniwalang tanong niya nang makita ang katrabaho niya pala ang nabangga. Okay lang ako, kung iyon ang inaalala mo. Sarkastiko ang tono na sabi ni Natasha. Hindi naman mapigilan ni Kaiser ang hindi matawa ng bahagya na ipinagtaka ni Natasha. Anong nakakatawa? Halata ang inis sa tono ng babae. Nagkibit-balikat naman si Kaiser. Ang ilag mo sa akin, hindi naman kita kakainin. Sagot niya, kaya naman ay umawang ang labi ni Natasha na nakatingin pa rin sa lalaki. Hindi kita kilala. Napamaang si Kaiser na itinuro pa ang sarili. Hindi ba pinakilala na ako ni Lorraine sa'yo kanina? Paninigurado ni Kaiser. Yun kasi ang naalala niya, kaya hindi niya na inulit pa ang pagpapakilala sa babae. Hindi ko ugaling tandaan ang pangalan ng isang tao. Pasensya na. Hindi na ito tumingin sa kanya ngayon, ngunit ang seryoso nitong tingin habang nakatingin sa mga dumaadaan na sasakyan ay hindi nakaligtas sa kanya. Well, I'm Kaiser De Leon, but you can call me Kai. Agad na nilingon ni Natasha ang lalaki na nakangisi ito habang nagpapakilala. Pamilyar din kasi ang apelido nito sa kanya, ngunit hindi niya na ito binigyan pa ng pansin. Okay. Tanging sagot niya na lang na ikinalaglag ng balikat ng lalaki. Gusto niya itong tawanan, ngunit hindi naman sila close para makitawa rito. Baka ito pa ang magalit sa kanya. Ilang minuto pa ang nagdaan na tahimik lang silang dalawa. Hindi niya alam kung bakit hindi pa rin umaalis ang lalaki at sinasamahan siya roon. Ayaw niya rin na tanungin ito dahil hindi nga naman kasi sila close. Uuwi ka pa ba? Anong ginagawa mo rito gabi na? Biglang tanong ni Kaiser sa kalagitnaan ng pagiging tahimik nila. Sandali niya man itong tiningnan at agad na ibinalik ang tingin sa mga dumaraang sasakyan. Ano mong pakialam mo? Andito ka rin naman kanina, pero hindi naman kita tinatanong. Sagot ni Natasha. Napakamot naman sa ulo si Kaiser dahil sa pagiging seryoso ng babae palagi. Natanong ko lang, halos kalahating oras na kasi tayong nandito. Umiwas na rin ang tingin si Kaiser at napatingin sa mga dumaraang sasakyan. Ilang beses nang maraming dumaang jeep at taxi, ngunit hindi siya pumara dahil naisipan niyang paunahin ng babae. Para sa kanya ay napakahirap din itong pakisamahan, ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ikaw? Nagliwanag ang mata ni Kaiser nang tanungin siya pabalik ni Natasha. Hindi man ito nakalingon sa kanya, ay alam niyang siya ang tinatanong nito. Ako? Gusto kong mauna ka Nakagat pa ni Kaiser ang labi niya matapos sabihin yun. Narinig niya naman ang mahinang pagtawa ng babae. Dito ako nakatira, sa village na yan. Tinuro pa ng babae ang entrada ng village, kaya naman ay napamaang si Kaiser. Andito ako kapag wala akong magawa o hindi ako makatulog kaya mabuti pa, umuwi ka na at huwag mo na akong hintayin dahil hindi ako sasakay. Pansin pa rin ni Kaiser ang tipid na pagtawa ni Natasha, kaya naman ay nakatingin lang siya sa babae. Di hihintayin na lang kitang umuwi sa inyo bago ako sasakay. Matapang na sabi ni Kaiser, kaya naman ay tiningnan siya ng babae habang nakataas ang kilay nito. Ngayon niya lang napansin ang suot nitong naka-shorts lang at naka-long sleeve. Bakit mo naman ako hihintay yung umuwi kung pwede namang wag na? At saka, hindi mo naman ako lubusang kilala at saka delikado na ang gabi. Sa ganitong mga oras, marami nang mandurukot kaya umuwi ka na. Napakurap ng ilang beses si Kaiser. Hindi niya alam kung seryoso ito o kung gusto lang nitong mawawala na siya sa tabi nito. Kaya siya pinapauwi. Kaya naman ay nang dumating ang taxi ay agad niya itong pinara at tiningnan ng babae. Okay, kita na lang tayo bukas Miss Natasha. Sabi niya at agad na sumakay sa taxi. Tiningnan niya pa ang babae sa bintana, ngunit nakatayo lang ito at parang maraming iniisip. Ni hindi nga ito makatingin sa kanya ng maayos. Nang makaalis na ang taxi ay saka lang ito tiningnan ni Natasha. Iniisip niyang baka nga ay iba ang lalaking yon sa mga lalaking nanakit sa kanya. Ngunit ayaw niyang magtiwala agad
dahil natatakot siyang masaktan ulit. Nagdaan pa ang ilang mga araw na nakakausap na ni Kaiser ng maayos si Natasha. Maayos na rin itong sumagot sa mga katanungan niya, maliban na lang sa mga personal na tanong. Tapos na to? Anong ginagawa rito? Naguguluhang tanong ni Kaiser habang tinitingnan ang mga new arrival dresses. Kakatapos niya lang sa pinapagawang trabaho ni Lorraine, kaya naman ay sa mga damit na siya naka-assign ngayon. Hindi ka marunong sa mga ganito? Titingnan mo lang naman kung may damage ba ang mga damit. Ganito lang oh. Pagturo sa kanya ni Natasha, kinuha ang isang dress doon para inspeksyonin, kaya naman ay halos ang babae na ang tiningnan niya imbis na ang damit. Nakuha mo na? Binalingan siya ng tingin ng babae, kaya naman ay agad niyang nilipat ang tingin sa kung saan at tumango na parang hindi siya mahalata. Kukuha na sana siya ng damit para tingnan din ito nang may tumawag sa kanyang cellphone, kaya naman ay lumayo siya ng kaunti sa babae at sinagot ang tawag. Ano yun? Sagot niya sa kaibigang si Winston na asawa ni Lorraine. Miss mo na naman ako bro. Bakit ba bigla-bigla kang tumatawag? Natatawa pang dagdag niya. Rinig niya naman ang pagbuntong hininga ng kaibigan niya. Sinusumpong ang misis ko eh. Tinotoyo na naman. Anong gagawin ko? Napamaang si Kaiser sa narinig. Itapon mong misis mo. Saglit namang katahimikan ang namuo sa kanilang dalawa, kaya naman alam niyang sa pagkakataon na yon ay seryoso na ang kaibigan. Joke lang. Dagdag pa niya at natawa sa sariling sinabi. Ilang sandali pa ay nagsalita na ito. Kamusta na nga pala dyan? Ayos na patanggapin ang parusa ng parents mo? Sandaling natahimik si Kaiser at napatingin kay Natasha na ngayon ay nag-a-arrange na ng mga gamit na naroon. Wala akong magagawa bro. Kailangan kong mabawi ang mga gamit ko. Tsaka, wala na akong pera. Parang sinukluban siya ng langit at lupa sa isipin niyang yun, kaya naman ay natawa ang kaibigan niya sa kabila. Nagpahuli ka kasi. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa maisipan na ng kaibigan niyang ibaba na ang tawag. Nagkibit-balikat na lang si Kaiser matapos ang tawag na yun. Alam niyang nahihirapan din ang kaibigan niya dahil sa paiba-iba na ugali ng misis nito dala ng pagbubuntis. Alam mo, duda na talaga ako sa iyo eh. Napatingin si Natasha sa kaibigan niyang si Adelaide nang bigla itong magsalita, kaya naman ay tinaasan niya ito ng kilay. Ano na naman ba ha? Tanong niya sa naiinis na paraan. Tiningnan naman siya ng kaibigan. Sabi mo hindi ka interesado kay Kaiser de Leon. Tapos, ano itong nakikita ko magkadikit kayo sa isa't isa ha? Panunokso nito kaya naman ay natigilan si Natasha ngunit agad din na nagsalita. Hindi ba't ikaw rin naman nagsabing kaibiganin ko siya? Anong pinuputok ng butchi mo dyan? Nakataas ang kilay na tanong ni Natasha sa kaibigan na nagkibit-balikat lamang. Alam mo, wala namang problema sa iyo eh. Dahil alam ko namang tinatry mo ulit makipagkaibigan sa lalaki. Pero si Kaiser kasi, iba ang tingin niya sa'yo. Kung makatingin siya sa'yo, parang ikaw lang nag-iisang babae sa mundo. With feelings pa na pagkakasabi ng kaibigan niya, kaya naman ay umawang ang labi niya. Ewan ko sa'yo, normal na pansinan lang naman yun. Ikaw tong kung ano-anong napapansin tapos nilalagyan ng ibang kahulugan ng bawat napapansin mo. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Natawa na lang ang kaibigan niya sa sagot niya, ngunit agad na bumalik sa trabaho. Napaisip naman si Natasha sa sinabi nito at tiningnan ang mesa ni Kaiser kung saan walang katao-tao dahil pinatawag ito ng CEO. Uwian na at hindi na hinintay pa ni Natasha na makabalik si Kaiser dahil hanggang sa sumapit ang hapon ay hindi ito nakabalik sa kanilang opisina. Umuwi na lang siya kasabay si Adelaide dahil magkalapit lang naman ang bahay nila. Ano kayang pinag-usapan ng CEO at ni Kaiser? Grabe, parang seryoso naman. Halos namang oras ata silang nag-usap. Napatango si Natasha kay Adelaide bilang pagsang-ayon, ngunit hindi na niya ito naisip pa. Baka ay seryosong pag-uusap ngayon. Hanggang sa makauwi na siya ay nadatnan niya ang kanyang stepmother doon na nanonood ng TV. Himalang hindi siya nito pinansin, kaya naman ay dire-diretso lang ang paglalakad niya. Nagtataka rin siya dahil wala pa naman ang ama niya. Kumain ka na riyan, nakapagluto na ako. Walang bahid na kahit anong emosyon ng boses ng ginang, kaya naman ay napatingin dito si Natasha.
Nanonood ito ng TV, ngunit pansin niya ang malungkot na mga mata nito. Sigurado ka bang walang hinalong lason sa pagkain na niluto mo? Nailipat ng ginang ang seryosong tingin nito sa kanya. Pwede ba, Natasha? Wala akong gana sa pagkagaganyan mo ngayon. Kaya pumunta ka na lang sa kusina at kumain kung gusto mo. Hindi kita pinipilit. At bahala ka na kung ayaw mo. Tinalikuran na lang ito ni Natasha kahit nagtataka siya. Madalas naman ay hindi ganun ang trato nito sa kanya. Dahil kada dating niya ay sinasabihan siya nito na magluto na ng ulam. Ngunit ngayon ay iba ang trato nito na nakakapagpaduda talaga. Ayaw niya rin itong tanungin dahil wala naman siyang pakialam sa ginang. Matapos niyang kumain ay agad din siyang nakatulog dahil sa labis din na pagod. At kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa kumpanya para sana madatnan doon si Kaiser. Ngunit wala pa ang lalaki. Dumaan ang ilang oras ngunit walang Kaiser na pumasok. Kaya naman ay nagkibit-balikat na lang si Natasha. Nasaan si Kaiser? Absent? Tanong sa kanya ni Adelaide. Bakit sa akin mo tinatanong? Para bang alam ko? Tanong din ni Natasha pabalik. Ngunit kanina pa rin siya pasulyap-sulyap sa pintuan ng kanilang opisina at nagbabaka sakaling papasok si Kaiser. Aba ewan, baka alam mo. Hindi na siya sumagot pa sa sinabi ng kaibigan. Tinuon na lang niya ang pansin sa ginagawa. Sumapit ang tanghali at kakain na sana si Natasha nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kaya naman ay tiningnan niya ito. Tumatawag ang stepmother niya na noon lang nito ginawa. Kaya naman ay sinagot niya ito. Hello, Natasha! Please, pumunta ka agad dito sa ospital dahil ang papa mo inatake! Hindi na nagawa pang sumagot ni Natasha at agad na tumayo. Iniligpit niya ang mga gamit na ipinagtaka ng kaibigan niya. Nagmamadali ka saan ka punta? Tanong ni Adelaide na agad namang sinagot ni Natasha. Emergency! Sagot niya at dali-daling tumakbo palabas ng building at pumara ng taxi para pumunta sa ospital na sinasabi ng kanyang stepmother. Nang dumating siya ay nakita niya itong nakaupo sa isa sa mga upuang naroon, parang nagdadasal. Nang makita siya nito ay agad itong tumayo. Si Papa! Natatarantang tanong niya kaya naman ay agad siya nitong hinawakan sa balikat. Shh! Huminahon ka! Nandito pa sa loob ang papa mo at sigurado ko magiging maayos din siya. Napahawak si Natasha sa noo at napayuko. Kaya naman ay hinawakan siya ng ginang sa kanyang balikat at mahina yung hinaplos na nagpagaan naman ang nararamdaman niya. Nandyan na si Doc! Agad na nabuhayan si Natasha nang makita ang doktor na nakangiti habang nakatingin sa kanila. Kayo po ba ang pamilya ni Mr. Manuel Esguera? Tanong ng doktor na agad naman na ikinatango ni Natasha at ng stepmother niya. Kamusta ang asawa ko, Doc? Tanong ng kanyang stepmother. Napatingin naman siya sa doktor at naghihintay ng sasabihin nito. Mrs., may leukemia ho ang asawa niyo. Pero wag ho kayo mag-alala. Naaagapan pa naman ito. Kung maaari ay dito na lang po muna pansamantala si Mister para mabigyan po namin siya ng sapat na atensyon. Napapikit si Natasha at ang kanyang stepmother ay biglang natigilan. Dahil sa panghihina ay napaupo na lang si Natasha. Diyos ko, wala akong sapat na pera. Mahinang sabi ni Natasha at napahilamos na lang sa kanyang muka. Makalipas ang gabi na nandoon lang si Natasha at binabantayan ng ama. Ang kanyang stepmother ay natutulog sa sofa habang siya naman ay napagdesisyonan na lumabas ng silid para bumili ng makakain sa labas. Wala na rin kasi siyang nakakain simula nung tanghali. Nang makalabas siya ay natigilan siya nang makita ang pamilyar na lalaki na nakaupo sa isang upuan, hindi kalayuan sa silid ng kanyang ama. Nang iniangat nito ang tingin ay sakto ring tumama ang tingin nito sa kanya at parehong umawang ang kanilang labi. Pinuntahan naman ito ni Natasha. Okay ka lang? Tanong niya at tinabihan nito. Napahawak ang lalaki sa sentido nito at namumula ang ilong at mata, para bang kagagaling lang sa pag-iyak. Okay lang ako. Ikaw? Tanong ng lalaki kahit halata namang hindi siya okay. Kinuha naman ni Natasha ang kamay nitong nasa sentido, dahilan para makita niya ang buong mukha nito. Hindi ka okay. Pagkumpirma niya, ngunit ngumiti lang ang lalaki. Ilang sandali pa silang tahimik at binasag naman yun ni Natasha.
Ito bang dahilan kung bakit hindi ka pumasok? Dahil nandito ka? Tumango ang lalaki nang nakatingin sa kanya, kaya naman ay tumango-tango na rin siya. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ulit ni Natasha, kaya naman ay napabuntong hininga ang lalaki bago sumagot. Yung kapatid kong babae. Na-aksidente siya kasama ang iba pang mga estudyante dahil sa isang field trip. Kahapon lang nangyari pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising. Natigilan si Natasha at hinagod ang likuran ng lalaki. Pansin niya ang pagiging lamya nito at alam niyang mahal din nito ang kapatid. Pumasok ako kanina. Half day lang. Pero wala ka. Mahinang sabi ng lalaki, ngunit sakto lang para marinig ni Natasha. Tinawagan kasi ako ng stepmother ko. Dinala rito ang papa ko dahil sa leukemia niya. Napatingin naman sa kanya ngayon ang lalaki at hinawakan siya ng marahan sa kanyang panga. Okay ka lang? Tanong nito. Natawa naman siya sa paraan ng pag-aalala nito at umiling. Siyempre hindi. Pero kailangan nating magpakatatag, di ba? Tumango ang lalaki sa sinabi niya at napangiti. Inabot niya naman ang ulo nito para guluhin ang buhok ng lalaki. Magiging okay rin ang kapatid mo. Nagpapahinga lang siya ng konti. Magigising din siya. Pagpapalakas ng loob ni Natasha na ikinatango naman ng lalaki. Si Papa, kailangan niyang manatili rito ng ilang araw. Kaya kailangan ko rin kumayod para sa bills ng ospital. Ikaw ba? Hindi ka ba muna papasok sa trabaho? Tanong ni Natasha sa lalaki. Napatitig naman ito sa kanya at umiling. Kailangan ako ng kapatid ko. Mahinang sabi niya na ikinatango ni Natasha. Kinabukasan din ay agad na umuwi si Natasha sa kanila para magayos at pumasok sa trabaho na parang walang nangyari. Maayos niyang nagagawa ang trabaho at pagkatapos ay bumabalik sa ospital para bantayan naman ang ama niya. Ganun lang ang cycle ng buhay ni Natasha hanggang sa palabasin na ng ospital ang papa niya dahil unti-unti nang umaayos ang kalagayan nito. Ngunit 2 linggo ring hindi nakita ni Natasha si Kaiser na ipinagtaka niya. Hello po, how may I help you? Tanong ng nurse kay Natasha. Magbabayad na kasi siya ng bill ng kanyang ama. Magkano po ang bill ni Mr. Manuel Esguera? Tanong niya sa nurse. Agad naman itong nag-type sa computer, kaya naman ay naghintay pa ng ilang minuto si Natasha doon. Ma'am, paid na po ang bill ni Mr. Esguera. Sabi ng nurse, kaya naman ay nagtatakang tiningnan yun ni Natasha. Po? Paanong paid po? Hindi pa naman po ako nagbabayad, nurse. Nagtatakang tanong ni Natasha pero umiling lang ang nurse na naroon. Paid na po talaga, ma'am. Hindi ko po alam kung sinong nagbayad eh. Pang-umaga kasi ako rito. Hindi na nakapagsalita pa si Natasha at nagtatakang tinalikuran na lang ang nurse na naroon habang ibinabalik ang pitaka sa kanyang bulsa. Bakit ganyan ang itsura mo, Natasha? Tanong sa kanya ng ama, maging ang stepbrother niya ay nagtataka rin siyang sinilip. Wala pa. Uuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Sagot niya na lang. You what? Galit ang itsura ng ina ni Kaiser. Nanatili lang siyang nakatayo at parang wala lang sa kanya ang galit na itsura nito. Pagkatapos naming ibalik sa iyong lahat, iwawaldas mo naman! Sigaw nito. Nagpapasalamat na lang siya na wala roon ang kapatid niya at nandun sa kwarto nito at nagpapahinga. Binayaran ko lang naman ang bill nila. Ano bang problema doon? Mas maganda ang tumulong sa kapwa kaysa sa sumali sa fraternity, di ba, Mom? Nakangising sabi ni Kaiser sa ina, kaya naman ay napahawak ito sa sentido. You're getting into my nerves, Kaiser! Naiinis nitong sabi, kaya naman ay yumuko ng kaunti si Kaiser. It's my pleasure, Mom. Mayabang niyang sabi at tinalikuran ng ina. Inikot-ikot niya pa ang susi sa hintuturo niya at hindi na lumingon pa kahit ilang beses na siyang tinawag ng kanyang ina. Dumiretso si Kaiser sa kanilang garahe para kunin ang sasakyan niyang naroon. Ilang linggo niyang hindi nagamit yun, kaya naman ay masaya siyang naibalik na yun sa kanya. Bro, long time no see! Masayang bati sa kanya ng kaibigan niyang si Winston. Malawak din ang ngiti niya nang makita ito. Pinuntahan niya kasi ito sa kanilang bahay. Kumusta si Kisses? Ayos na ba siya? Tanong ng kanyang kaibigan ngunit umiling lang si Kaiser. Not really.
Takot pa siyang lumabas sa kwarto niya. She is traumatized by what happened. Sagot niya sa kaibigan na ikinatango nito. Nabawi mo na ba? Tanong ulit ng kaibigan niya at masaya naman siyang tumango. Eh di hindi ka na magtatrabaho sa kumpanya ko. Sandaling natigilan si Kaiser sa tanong ng kaibigan at inalala ang mukha ni Natasha. Sa nakalipas na 2 linggo ay kanina niya lang nakita ang babae. Nakita niya ang nagugulat na ekspresyon nito nang malaman na fully paid na ang bill nila. Magtatrabaho pa rin ako. Sagot niya sa kaibigan kaya naman ay nagtaka ito. Dahil? Takang tanong nito kaya naman ay ngumisi si Kaiser. Type ko kasi ang workmate ko doon. Napawaw ang kaibigan niya habang siya naman ay nakangisi lang na nakatingin sa mga palad niya. Bumalik kaagad si Natasha sa trabaho kinabukasan. Nagulat pa siya dahil naroon si Kaiser at nakikitawa kasama si Adelaide. Nang makita siya ng lalaki, ay nawayan siya nito pero hindi na ito pinansin. Aray, bighati! Narinig niya pang sabi ng kaibigan niyang si Adelaide na halatang inaasar si Kaiser. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Nagsimula na lang siyang mag-type ng kung ano-ano habang hindi pa rin mawala sa isip niya kung sino ang anonymous tao na nagbayad ng bill nila sa ospital. Uy, Natasha! Tawag pansin sa kanya ni Kaiser kaya naman ay nilingon niya ito. Bakit? Mahinahon niyang tanong. Ngumiti naman ito at lumapit sa kanya. Kumusta ang papa mo? Tanong nito. Napatingin naman siya rito. Okay na siya. Eh yung kapatid mo? Tanong niya pabalik na ikinangiti ng lalaki. Okay na rin siya. Nagpapahinga na lang. Napatango na lang si Natasha sa sagot ng lalaki at namuo na naman ang katahimikan. Tumikim naman si Kaiser dahilan para mapatingin sa kanya si Natasha. Gusto mong kumain sa labas? Libre ko. Napataas ang kilay ni Natasha sa sinabi ng lalaki at magtatanong pa sana nang ilagay nito ang hintuturo sa tapat ng labi niya. No buts, no questions. Basta libre ko. G? Umuwang pa ang labi ni Natasha, ngunit agad din na tumango. Nang mag-break time ay agad siyang hinila ng lalaki na ikinagulat niya. Ililibre kita, di ba? Tara na! Masayang sabi nito na hawak-hawak pa ang kamay niya, ngunit hindi niya na lang yun pinansin at nagpahila na lang sa lalaki. Ngunit agad din siyang napahinto nang huminto ito para lang makita ang isang lalaki. Natigilan si Natasha at parang tuod na hindi makagalaw. Tol, dadaan kami. Mahinahong sabi ni Kaiser sa lalaki na nasa harapan. Ngunit ang paningin nito ay na kay Natasha nakatingin. Walang reaksyon. Tanging ang mga mata lang niya ay maraming emosyon. Napansin naman ni Kaiser ang pagtitinginan ng dalawa at ang biglaang pagtigil at panginginig ni Natasha. Kaya naman ay hinarang niya ang sarili kay Natasha at hinarap ang lalaki. Alam ko naman maganda tong kasama ko, Tol. Pero hindi naman pwedeng gawin mo siyang hindi komportable sa paraan ng pagtitig mo. Malumanay na sabi ni Kaiser kaya naman ay natigilan si Natasha sa likod. Nang makarecover ay agad siyang naunang maglakad at hinila si Kaiser. Natasha! Narinig niya pa ang pagtawag ng lalaki sa kanya, ngunit hindi na siya lumingon pa. Nagtataka man ngunit hindi na rin tinanong pa ni Kaiser si Natasha tungkol doon. Nang makarating sila sa isang restaurant na katabi lang ng kumpanyang pinagtatrabahuan nila, ay agad na naupo si Natasha at nag-order naman si Kaiser. Nang matapos siyang pumili at sabihin ng order sa waiter, ay agad ni Kaiser na tiningnan si Natasha. Bakit? Tanong ni Natasha sa lalaki na nakatingin pa rin sa kanya ngayon. Bakit gano'n na lang kung makatingin ng lalaking yun sa'yo? Tapos parang gulat na gulat ka pa. Tanong ni Kaiser kaya naman ay maang si Natasha. That's too personal. Sabi ni Natasha na natatawa ng bahagya. And I'm so curious. Sabi naman ni Kaiser. Ilang minuto pa silang ganoon nang mapansin niyang sagutin niya ang lalaki. He was my ex. Sabi ni Natasha. Inaasahan na yun ni Kaiser. Tapos? Ano pa? Curious na tanong ng lalaki kaya naman ay gumuso si Natasha na unang beses palang nakita ni Kaiser. Ang tsismoso mo, alam mo ba yun? Inirapan niya pa ang lalaki at ito naman ay tumangulang. Aware ako. Kaya nga ako nagtatanong, di ba?
Natatawa na lang si Natasha bago magsalita. Siya ang dahilan kung bakit may trust issues ako o kung bakit ayoko makipagkaibigan sa mga lalaki. Yun lang ang sinabi ni Natasha pero naintindihan na agad yun ni Kaiser. Kaya naman pala. Tumangutang-upang sabi ni Kaiser na ikinataas ng kilay ni Natasha. Sakto namang dumating na ang order nilang pagkain kaya naman ay nagsimula na rin silang kumain. Nang matapos sila ay agad na bumalik sila sa opisina at hindi nagkakamali ng iniisip si Kaiser dahil nandoon ang lalaki at ang malala pa ay nasa loob ng opisina nila. Hindi ko maitaboy. Naiinis na bulong ni Adelaide kay Natasha. Si Kaiser naman ay nanatili lang na nakamasid habang nakaupo na sa kanyang swivel chair. Natasha, Mahinang sabi nito. Nilingon naman ito ni Natasha sa seryosong paraan. Umalis ka na, Alex. Sabi ni Natasha ngunit umiling si Alex. gusto kitang makausap, Tasha. Sabi ng lalaki. Napangisi naman si Kaiser dahil sa pagiging makulit ng lalaki. Kung paanong parang nais pa nitong lumuhod para lang kausapin ni Tasha. Ilang buwan na nga ulit yun, Adelaide? Kunyaring tanong ni Natasha na parang walang lalaki na nasa harapan niya. 9 months, besh. Sagot naman ng kaibigan niya kaya naman ay tumango siya. Ano pa bang dapat pag-usapan? Tanong niya na nasa kaibigan pa rin nakatingin. Nagkibit balikat naman ng kaibigan niya bago sumagot. Kagaguhan siguro? Napansin ni Kaiser ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaking naggangalang Alex. Sumeryoso na ito nang tinawag pa ang pangalan ni Natasha. Tasha, hindi ako nagbibiro. May pananakot pa sa boses nito ngunit napangisi lang si Natasha. Alam mo, hindi rin ako nagbibiro eh. Tapos na tayo at wala nang pag-uusapan pa. Wala nang dapat pang ayusin. Kung tatanungin mo ko kung may chance ka pa sa akin, umuwi ka na lang dahil hinding-hindi na kita tatanggapin. Gustong matawa ni Kaiser sa narinig. 4 silang nandun pero sa reaksyon ng lalaki ay parang buong mundo ang nakarinig nun. May bago ka na? Tanong ng lalaki. Nakadikwatro lang si Kaiser na nakikinig doon at pinipigilan ng tawa. Meron na, kaya tigilan mo na ako. Malamig na sabi ni Natasha at sa mga oras na yun ay natuon sa kanya ang atensyon ng lalaki. Kaya naman ay tinaasan ito ni Kaiser ng kilay. Take care of her. Napamaang si Kaiser at sasagot pa sana nang lumabas na mula sa silid na yun ng lalaki. Si Adelaide naman ay nanonood lang din sa mga pangyayari. Nagulat at napatayo sa kinauupuan. Ano? Meron ng bago? At ikaw yun, Kaiser? Nagugulat at hindi makapaniwala na tanong nito. Kaya naman ay napamaang si Kaiser. Hindi. Sagot niya. Tiningnan naman ni Adelaide si Natasha at hinihintay ang sagot ng babae. Walang meron sa amin ni Kaiser. Sinabi ko lang yun para tigilan na ako ni Alex. Malamig pa rin na sagot ni Natasha, ngunit umismid lang si Adelaide at hindi naniniwala. Si Kaiser naman ay tulala lang na nakatingin kay Natasha at tinitingnan ang mga reaksyon nito. Nang hapon na at uwian ay kinausap ni Kaiser ang babae. Sabay ka na sa akin. Ihatid kita pa uwi. Nilingon siya ng babae at agad naman itong umiling. Ililibre mo na naman ako. Wag na. Sagot niya kaya naman ay bahagya siyang natawa. Meron akong sasakyan. Pag-amin ni Kaiser kaya naman ay napakurap si Natasha sa sinabi nito. Hiram lang. Agad nitong sabi bago pa siya ma-curious. Peke namang tumawa si Kaiser dahil hindi naman talaga siya mahilig magsabi ng hindi totoo. Malihim lang talaga siya. Kanino mo hiniram? Tanong ni Natasha at napakamot naman ng ulo si Kaiser. Kay Papa. Nagpauna nang naglakad si Natasha papunta sa parking lot. Ibig sabihin nun ay ayos lang sa kanyang sumabay dito. Napangiti naman si Kaiser dahil para lang din siyang nanalo sa loto. Gustong gusto niya kasi ang babae na palaging makasama. Sa kalagitnaan ng biyahe ay hindi maiwasan ni Natasha na hindi tingnan ng sasakyan. Isa itong BMW at parang bago pa lang. Kaya naman ay nagdududa siyang tiningnan ng lalaki ng komportable sa pagdadrive na akala mo naman ay araw-araw nagdadrive. Mayaman ba kayo? Sure akong mahal ang ganitong sasakyan. Sabi ni Natasha.
hinihintay ang sagot ng lalaki. Sandali naman siyang tiningnan ng lalaki. Hindi kami mayaman. Napag-iipunan naman ang pambili kaya nila nabili to. Sagot naman sa kanya ni Kaiser. Napatango naman si Natasha. Bakit pala ako lang inaya mong ihatid? Alam mo namang magkapareho lang kami ni Adelaide ng village. Nanlaki ang mga mata ni Kaiser nang maalala yun. Naipitik niya pa ang kamay sa ere. Nakalimutan ko. Sabi niya kaya naman ay natawa ng bahagya si Natasha. Don't worry, may lakad din naman siya kaya okay lang sa kanya. Sabi niya at tahimik na ulit sila. Paminsan-minsan pa siyang minamasdan ng lalaki at nililingon niya naman ito hanggang sa huminto na ang sasakyan sa tapat ng village. Salamat sa paggatid ah. Nakangiting sabi ni Natasha kaya naman ay nakangiting tinanguan siya ni Kaiser. Huwag ka munang bumaba. Iatid kita sa tapat mismo ng bahay niyo. Sabi ni Kaiser kaya naman ay tinaasan siya ni Natasha ng kilay. Huwag ka nang umindi. Para namang hindi kita kaibigan. Napabuntong hininga lang si Natasha at bumalik sa pagkakaupo. Wala lang din ng 3 minuto ay nakarating na sila sa tapat ng bahay. Naroon pa ang stepmother ni Natasha at nagwawalis na napahinto lang din dahil sa sasakyan. Agad naman na lumabas si Natasha. Natasha! Nagtatakang tawag sa kanya ng kanyang stepmother. Nagmano naman siya rito at binalingan ng tingin ng kotse na agad na bumukas at iniluwa si Kaiser na ikinalaki ng mata ng kanyang stepmother. Kaiser de Leon? Tanong ng ginang. Nanlaki rin ang mata ni Kaiser nang makita ang ginang. Habang si Natasha naman ay nagpapalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Kilala niyong isa't isa? Nagtatakang tanong ni Natasha. Umawang naman ang labi ni Kaiser at umiwas ng tingin sa ginang. Iho! Ang laki mo na! Masayang sabi ng ginang kaya naman ay hindi maiwasan ni Natasha ang hindi magtaka. Oo nga po. Nakangiting sabi ni Kaiser. Kumusta ng mama at papa mo? Miss ko na rin sina ma'am at sir. Masayang sabi ng ginang. Napatingin naman si Kaiser kay Natasha at tiningnan ang reaksyon nito. Iho, kung hindi lang talaga kayo pumunta sa States ay ako pa rin ang nanay niyo ng kapatid mo. Umawang ang labi ni Natasha at tumingin kay Kaiser. States? Nani? Ano pong ibig niyong sabihin? Inilipat naman niya agad ang paningin sa kanyang stepmother na humahanga pa ring tinitingnan ng lalaki. Oo, ang pamilya nila ay nagmamay-ari ng isang kumpanya. Mayaman sila dahil bilyonaryo sila. Ako nag-aalaga sa kanila noon dahil sobrang busy ng parents nila. Ngunit nang nagpunta sila sa States para ipagamot ang kapatid niyang si Kisses, ay hindi na ako nabigyan ng pagkakataon para isama dun. Tingnan mo nga naman, kay liit ng mundo. Hindi makapaniwalang tumingin si Natasha sa lalaki. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Kung bakit naglihim ito sa kanya ay hindi niya rin alam. Papasok na ako sa loob. Malamig niyang paalam at dumiretso na sa loob nang hindi lumilingon sa lalaki. Si Kaiser naman ay gustong tawagin si Natasha, ngunit nadadala siya sa daldal ng stepmother nito. Kinabukasan ay maaga pa ring pumasok si Natasha at nang makitang nandun si Kaiser ay hindi niya ito pinansin. Diretso lang siyang umupo sa upuan nang hindi tumitingin sa lalaki. Natasha Claire. May kung anong humaplo sa puso niya nang tawagin siya ng lalaki sa buo niyang pangalan. Mayaman kayo, di ba? Bakit nandito ka pa? Natahimik si Kaiser sa tanong ni Natasha. Hindi ito tumitingin sa kanya, kaya naman ay napayuko siya ng konti. Dahil gusto ko lang. Natawa ng bahagya si Natasha at tumingin sa lalaking seryoso lang din na nakatingin sa mga kamay nito. Hindi ka magtatrabaho dahil gusto mo lang. Nagsinungaling ka na nga sa akin tungkol sa identity mo eh. Pati ba naman sa dahilan? Napangisi bigla si Kaiser. Inalala ang unang dahilan kung bakit siya nagtrabaho. Kung gusto mong malaman, okay. Kinuha ng mga magulang ko ang credit cards ko, ang sasakyan ko, at ang tanging kondo ko lang ang hindi nila binawi sa akin. Of course, I have to work. Saan ako kukuha ng pera? Nanatili lang na nakikinig si Natasha. Pansin kong nabawi mo na rin naman. Nilibre mo na nga ako eh at pinasakay sa sasakyan mo. Kaya bakit pinapahirapan mo pa rin ang sarili mo sa pagtatrabaho? Nakagat ni Kaiser ang labi at ngumiti.
Ngayon naman ay ang pangalawang dahilan niya ang sasabihin niya sa babae at konektado ang dahilan na yon dito. Bakit gustong-gusto mong malaman? Tanong ni Kaiser kay Natasha. Nagsalubong naman ang kilay ng babae. Dahil curious ako? Patanong na sagot ni Natasha. Umiti naman si Kaiser. Huwag kang magugulat at huwag mo rin akong iiwasan. Kaya mo ba? Napakurap si Natasha. Patunog din siyang napangisi at umiling. Kung alam mo lang na gustong gusto kitang iwasan dahil sa pagsisinungaling mo sa akin. Naiinis na sabi ni Natasha. Kaya naman ay umawang ang labi ni Kaiser. Iiwasan mo pa rin ba ako? Kahit pa, ikaw ang dahilan kung bakit nananatili ako rito. Napakurap-kurap si Natasha sa sinabi ng lalaki at sandaling natigilan. Umawang din ang labi niya. Ano? Nagbibiro ka ba? Tanong ni Natasha ngunit umiling si Kaiser. Hindi ako marunong magbiro kapag pag-ibig na ang pag-uusapan. Mas natigilan si Natasha sa sinabing yun ng lalaki. Ano? Hibang ka ba ha? Anong pag-ibig bang sinasabi mo dyan? Tanong ni Natasha at pinipilit niya pa rin ang sarili na tumawa. Ngunit seryoso lang na tumingin ng lalaki sa kanya. Pag-ibig. At hindi ako hibang. Shit. Anong paramdam ba ang gagawin ko para maramdaman mong gusto kita? Naiinis si Kaiser nang itanong yun sa babae. Napaigting naman si Natasha sa kanya. Alam mo na umpisa pa lang malaki na ang trust issues ko sa pag-ibig na yan ng dahil kay Alex, di ba? Tanong ni Natasha. Tumango naman si Kaiser. Alam ko. Tanginang lalaki yun. Nais matawa ni Natasha pero nasa seryosong usapan siya. Kaya naman ay pinigilan niya ang sariling hindi matawa. Pero para ba akong si Alex? I can treat you better than he can. Malumanay na sabi ni Kaiser kaya naman ay napakurap ulit ng sunod-sunod si Natasha. Hindi kita sasaktan ni Iwan gaya ng ginawa niya. Inang yan, hindi ko ugaling mang ghost at hindi ko kaya makita ka nasasaktan, Natasha. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Natasha at pareho na silang natahimik nang dumating si Adelaide na tinaasan pa sila ng kilay dahil pareho silang dalawa ng ilag sa isa't isa at hindi alam ang gagawin. Ilang araw rin na hindi pumasok si Kaiser kaya naman hindi na yun ipinagtaka pa ni Natasha. Naikwento niya rin kay Adelaide na mayaman at bilyonaryo ang lalaki na labis din na ikinahanga ng kanyang kaibigan. Sure ka bang hindi ka nagka-develop ng feelings kay kuyang billionaire? Tanong ni Adelaide kay Natasha na tinutukoy pa si Kaiser. Habang nag-a-arrange ng mga new arrivals si Natasha ay hindi niya maiwasang hindi maisip ang lalaki. Feelings? Siyempre oo. Kilala mo naman ako. Madali lang ako makabuo ng feelings sa isang tao pero kaya ko magtimpe at hindi sabihin ang nararamdaman ko. Eh siya, hindi na siya pumasok dito pagkatapos niyang sabihin ang nararamdaman niya para sa akin. Sabi ni Natasha, malungkot naman na napatango si Adelaide. Sus, sayang kayo. Biggest ship ko kaya kayo. Sana balikan ka niya para hindi kayo lumubog. Inirapan niya na lang ang babae at nagpatuloy na lang sa pagtatrabaho. Hindi niya maiwasang hindi isipin ng lalaki minuminuto. Baka nga ay naisip na nito na hindi talaga siya nito gusto. Eh ikaw Adelaide, wala ba? Tanong ni Natasha sa kaibigan. Ngumuso naman ito at umirap sa hangin. Parang sayo lang, complicated. Natawa ng mahina si Natasha sa sagot ng kanyang kaibigan at umiling. Kahit gaano nila kagusto ang isang tao, kung hindi ito ang para sa kanila at tadhana na mismo gumagawa ng paraan para ilayo sila sa isa't isa, ay wala na silang magagawa. Umuwi si Natasha na pagod sa trabaho. Kada uwi niya ay lagi na siyang nakakahinga ng maluwag dahil ayos na sila ng kanyang stepmother. Ngunit mataray pa rin ito, pero at least hindi na siya nito inuutusan minuminuto. Bakit hindi ka hinahatid na ni Kaiser? Nako, akala ko pa naman ay nobyo mo yun. Sabi ng kanyang stepmother. Napapikit naman si Natasha. Hindi ko siya boyfriend. Nagkataon lang na nakita niya ako kaya hinatid niya ako ng mga oras na yon. Sabi ni Natasha na nakapikit pa rin. Tumatango-tango naman ang ginang. Akala ko talaga'y nobyo mo siya. Nung hindi mo nga kasi siya pinapansin dahil pumasok ka na dito sa loob, panay ang tingin niya sa'yo. Naidilat niya ang kanyang mata at tiningnan ng diretso ang tumatayong ina niya. Talaga? Tanong niya at tumango naman ito.
Oo, hinintay niya pa nga lumabas ka pero hindi ka na lumabas. Kaya ayun, umuwi na lang siya. Parang nag-guilty tuloy si Natasha nang sabihin yon ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang siya at pumikit na lang ulit. It's been 2 months, bro. Wala ka mong balak magpakita kay Natasha? Tanong ni Winston kay Kaiser. Si Kaiser naman ay umiinom sa kanyang beer in can. Maging siya ay iniisip din kung bakit hindi siya nagpaalam sa babae. Ang tanging alam niya lang ay hindi siya nito gusto. Hindi naman siya magiging apektado dahil hindi niya ako gusto. Hindi niya ako gusto gaya ng pagkakagusto sa kanya, dude. She can't reciprocate my feelings as well. Hindi palasing si Kaiser kaya naman ay mas dinamihan niya ang tinungga at napapikit dahil sa pait na nararamdaman. Sa ginawa mong pag-iwan sa kanya nang walang pasabi, wala ka rin pinagkaiba sa ex niyang ginosya. Napatingin si Kaiser sa kaibigan at gumisi. Pinagkaiba pa ka mo? Boyfriend niya ang lalaking yun noong time na yun, bro. Eh ako, putya, kaibigan lang ako. Ininom niya ang kaunting natirang beer hanggang sa maubos ito. Kumuha ulit siya ng isa pa. Pang-apat na beer niya na yun, ngunit hindi siya pinigilan ng kaibigan. Pero sana hindi mo siya iniwan. Iwanan mo lang siya dahil hindi ka niya gusto. Paano pala kung magustuhan ka niya? Umiling si Kaiser. Tiningnan ng kamay niya at ang bracelet na kakabili niya lang kasama pa ang isang pares na bracelet na tinago niya. Galit siya sa akin dahil nagsinungaling ako at alam kong kailangan niya ng oras para makapag-isip-isip. Sabi niya sa kaibigan, sabay pa silang tumungga ng beer. 2 months is enough, bro. Malay mo, napatawad ka na niya. Nagkibit-balikat si Kaiser. At saka malay ko rin, nagkabalikan na pala silang dalawa nung Alex. Sabay na natawa ang dalawa at umiling. Hanggang sa mga oras na yon ay nasa isip pa rin ni Kaiser si Natasha. Ngunit alam niyang malabong tanggapin ulit siya ng babae dahil sa ginawa niyang pang-iwan dito. Nag-aayos na si Natasha sa kanyang sarili dahil pupunta silang dalawa ng kaibigan niyang si Adelaide sa mansyon ni Winston at Lorraine para bisitahin ito at para makita niya rin ang inaanak niya dahil kakapanganak lang ni Lorraine. Nang matapos siyang mag-ayos ay sabay na sila ni Adelaide na sumakay ng taxi papunta sa mansyon ni Lorraine. Wow! Maghanga ang makikita sa mga mata ni Adelaide nang makarating sa mansyon ni Lorraine. Si Natasha naman ay nasanay na dahil nakapunta na siya dito noon. Hello, nandiyan ba si Lorraine? Tanong ni Natasha sa isang kasambahay na naroon. Ay yes ma'am, nasa sala po sila. Agad naman ang pinuntahan nila ang kaibigan na nakaupo sa isang sofa. Karga-karga ang anak nito. OMG, ang cute! Hinawakan ng hintuturo ko. Kinikilig na sabi ni Adelaide. Napangiti naman si Natasha na pinagmasda ng sanggol. Winslet Snow. Yan ang pangalan ng bata at hindi may pagkakailang marami itong nakuhang feature sa ama. Habang pilik mata at labi naman ng sa ina. Gusto ko na tuloy magka-baby. Kaso saan ako hahanap ng tatay? Sabay na natawa ang tatlong magkakaibigan dahilan ng pag-iyak ng bata. Kaya naman ay tumahimik sila at pinatahan ni Lorraine ang anak. Maya-maya ay lumabas si Winston sa kung saan. Uy! Hello Natasha! Adelaide! Mabuti naman at napadalaw kayo. Nakangiting sabi ni Winston. Linggo walang trabaho. Tsaka gusto namin makita si baby girl. Sabi ni Adelaide at tinuro pa ang batang kandong-kandong ng nanay nito. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa inisipan nilang kumain. Sa kabilang banda ay nakahiga at naglalaro ng video game si Kaiser sa kondo niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kaya naman ay sinagot yun ni Kaiser habang naglalaro pa rin. Hello? Bro, pwede bang pumunta ka dito sa bahay? May papakilala lang sana ako sa'yo. At kapag nagustuhan mo siya, iyon na. Napatigil si Kaiser sa paglalaro at napangisi. Ano na naman yan bro? Nakangisi niyang tanong na ikinatawa ng lalaki sa kabila. Basta, punta ka dito agad Wala nang nagawa pa si Kaiser at inoff ang kanyang nilalaro. Hindi niya naman maintindihan ng kaibigan dahil para niya na rin tong kapatid kong ituring. Nako, kahit nakakapagod, makita ko lang inosenteng mukha ng anak ko ay nawawala ng pagod ko. Sabi ni Lorraine, nakatingin lang si Natasha sa babae. Nakikita lang ni Natasha ang kaibigan niya na masaya sa buhay at nakuha ng pagmamahal na gusto niya ay naiinggit siya. Wala bang kapatid si Winston?
Tanong ni Adelaide. Nanatili lang na nakikinig si Natasha. Meron, sinaway Nona. Kaso sobrang sungit niya. Na akala mo araw-araw may regla. Dumating na si Winston nakakatapos lang mag-bake ng cookies. Nakangiti pa ito kay Natasha ng malaki, kaya naman ay nagtaka siya. Bro! Natigilan si Natasha sa pamilyar na boses na yon, ngunit hindi siya lumingon. Iniisip niyang baka kapareho lang ng boses. Bro! Buti pumunta ka rito! Nangaasar na sabi ni Winston. Ha? Sinabihan mo akong pumunta rito dahil may papakilala ka, di ba? Nagtataka nitong sabi, kaya naman ay mas natigilan pa si Natasha. Ang tono na nagsalita ay kapareho ng tono ng lalaking namimiss niya. At hindi niya maiwasang hindi mapalunok. Oo nga, teka lang ha. May kukunin lang ako. Upo ka muna dyan, bro. Sabi ni Winston na agad na pumunta sa kung saan. Hoy, may mga Hindi rin natapos ni Kaiser ang sasabihin nang makita kung sino ang dalawang babae na nakaupo kasama si Lorraine. Si Adelaide na tinataasan siya ng kilay at ang nakatagilid na si Natasha. Oh baby, tulog na pala siya. Kailangan ko na siyang ilagay sa kwarto. Sabi ni Lorraine na nakangiti pa. Sumunod naman na tumayo si Adelaide. Ah, ako rin. Kailangan ko magbanyo. San bang banyo dito, Lorraine? Kunyaring tanong ni Adelaide at agad naman na tinurin ni Lorraine ang banyo. Sila na lang dalawa ang natira dahil iniwan na sila ng mga kasama. Si Natasha na nakaupo at si Kaiser na natili lang sa pagtayo. Upo ako ah. Hindi mapigilan ni Kaiser ang hindi magsalita. Tiningnan lang siya ni Natasha hanggang sa makaupo ito sa harapan niya. Umiwas ng tingin si Natasha at kumagat sa cookies na niluto ni Winston para hindi mapansin ang awkward sa pagitan nilang dalawa. How are you? Hindi na talaga mapigilan ni Kaiser ang sarili at naitanong yun kay Natasha na dapat ay sa isip lang niya sinabi. Malamig naman na titig ang ginawa ng babae sa kanya. I'm doing well. Ikaw? Humalikip-kip si Kaiser at nakadikwatro. I'm not doing well. Honest niyang sagot. Tiningnan lang siya ni Natasha at walang kahit anong kuryosidad sa mukha nito na ibig sabihin ay wala itong pakialam sa kanya. At yun ang nasa isip niya. I've missed you. Natigilan si Natasha sa sinabi ng lalaki at dahil sa gulat ay naibalik niya ang kalahating cookies sa lalagyan. Anong sabi mo? Nagtataka niyang tanong. Napangisi naman si Kaiser. Hindi mo ba talaga narinig? O gusto mo lang na ulitin ko? Napamaang si Natasha at inirapan ng lalaki. Eh di wag, hindi naman kita pinipilit. Malumanay na sabi ni Natasha at ibinaling ang tingin sa kung saan. Ngumiti naman si Kaiser. Hindi ka pa rin nagbabago. Masungit ka pa rin. Bulong ng lalaki na sakto lang para marinig ni Natasha. At mapilit ka pa rin. Natatawa na ring bahagya si Natasha dahilan para matigilan si Kaiser dahil sa ganda ng babae. Galit ka ba sa akin? Biglang tanong ng babae, kaya naman ay napangiti si Natasha habang nag-iisip ng isasagot. Sa totoo lang, nagalit ako nung una dahil katulad ni Alex ay iniwan mo rin ako. Naisip kong wala kayong pinagkaiba. Pero dumaan ang mga araw na naisip kong lahat ng tao may dahilan kung bakit sila lumilisan. Katulad na lang ni Alex. May dahilan siya at hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Nakangiti pa ring sabi ng dalaga habang nakatingin sa kanya. Umawang naman ang labi ni Kaiser. Nag-usap kayo? Tanong ni Kaiser at tumango naman si Natasha. Closure, dahil hindi matatahimik ang puso namin kung wala yon. Sagot ni Natasha. Napakurap naman si Kaiser habang nakatingin sa babae. Ikaw, alam kong may dahilan kung bakit ka umalis. At gusto kong marinig yun, Kaiser. Para na rin mabigyan ng katahimikan tong puso ko. Ang puso natin. Malumanay pa rin na pagkakasabi ni Natasha, ngunit hindi na magawang umiti ni Kaiser. Gusto mo rin makipag-closure sa akin? Halata ang sakit sa boses ni Kaiser, ngunit hindi yon pinansin ni Natasha at tumango. In order for us to forgive and forget. Mahinang sabi ni Natasha, ngunit narinig yon ni Kaiser. Mapait naman ang umiti ang lalaki. Noong mga oras na hindi ako nagpapakita sa iyo. Yun ang mga oras na iniisip ko ang kalagayan mo. Dahil gusto ko makapag-isip-isip ka. Dahil alam kong puno pa ng isip mo lalo pat nagsinungaling din ako sa iyo.
Gusto kong bigyan ka muna ng time nang wala ako sa tabi mo. Para na rin mabigyan mo ang sarili mo ng oras para patawarin ako. Napamaang si Natasha sa naririnig at ilang sandali pa ay tumangu-tango. Hindi ako galit sa'yo ng mga oras na yon. Dahil nagtatampo lang ako dahil hindi mo naman sinabi sa akin ang totoo. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, hindi ako mapagkakatiwalaan at wala akong kwentang kaibigan. Mahinang sabi ni Natasha, kaya naman ay natahimik na rin si Kaiser at hindi na nakapagsalita pa. Ilang minuto pa ang lumipas at napagdesisyonan na ni Natasha ang magsalita. 2 months has passed. Huwag na nating isipin yon. Wala na yon. Sabi ni Natasha nang nakangiti. Natulala lang si Kaiser sa kanya, kaya naman ay nginitian niya ulit ito. We can start again. Mahinang sabi ni Natasha at umiwas ng tingin sa lalaki, kaya naman ay ang galing sa pagkatulala ay napangisi na lang si Kaiser. Start as friends or lovers? Tanong ni Kaiser at nakagat naman ni Natasha ang labi bago magsalita. Friends. Napanguso si Kaiser kaya naman natawa si Natasha. To lovers. Tugtong niya pa. Sandali pa silang nagkatitigan hanggang sa dukuti ni Kaiser ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Kita mo to? Ito ang nagsilbing lucky charm sa 2 buwan na nagdaan. Napatingin si Natasha sa isang silver bracelet na hawak ng lalaki at may nakaukit ditong letter K. Ang suot naman ng lalaki ay may letter N. Matagal ko nang gustong ibigay ito sa'yo. Akin ang kamay mo. Hindi naman ibinigay ni Natasha ang kamay niya, kaya kinuha ito ni Kaiser at inilagay sa palapulsuhan niya ang bracelet. Nang tingnan niya to ay agad na napabaling ang tingin niya sa lalaking humahanga sa kanya. And I guess that's the art of falling apart. Pagtapos na sabihin ni Natasha sa kanyang mga anak, inayos niya ang buhok nito habang ang batang babae na 7 taong gulang naman ay nakanguso. Sana po, my future husband will be better than him. Nakangusong sabi ni Natalie. Kaya naman ay natatawa niyang piningot ang ilong ng anak. At least, they managed to end up together, anak. Pagkaklaro niya sa anak na ngayon ay nakanguso, ngunit patangu-tangu na. Naiintindihan na siguro nito. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pintuan ng kanilang kwarto at bumunga doon ang padre de pamilya. Dada! Sigaw ng bata na agad na tumalon galing sa kama at yumakap sa ama. Nakangiti naman ang lalaki na nakatingin sa anak. My baby, what's up? Tanong ng lalaki sa kanyang anak. Mama told me about the story of couple she know, Dada. Sabi ng bata. Natawa naman ng lalaki at sinulyapan si Natasha na ngayon ay nakangiting tinitingnan ng kanyang mag-ama. How was it? Tanong naman ng lalaki. It's a bit sad po, pero sila kasi ang nagkatuluyan so it's still a happy ending. Nagtatakang tumingin ng lalaki kay Natasha, kaya naman ay nagkibit-balikat lang siya. Lumapit naman ang lalaki sa kanya, karga ang anak nilang malapad ang ngisi. Sinabi mo na naman kay Natalie ang story natin. Nakangiting sabi ni Kaiser, kaya naman ay piningot niya ang ilong nito. Silly, ano naman? Para naman aware siya kung paano tayo nagkakilala, right baby? Binalingan na ng tingin ng anak na agad na tumango. Niyakap niya naman ang kanyang mag-ama at nilasapang sarap ng pakiramdam kasama ang mga ito. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Workmate is a Secret Billionaire. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!